PBA bina ng mga Pinoy players overseas. Damay sina Kai Sotto, Kevin Kembao at iba pa, at Kobe Paras ang bagong bubuhay sa PBA. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Sa patuloy na pag-improve ng sistema ng basketball sa Asia ay talagang sobrang taas ang itinaas ng kompetisyon sa ilang mga basketball league sa Asia, tulad na lamang ng B-League ng Japan at KBL ng Korea. Kaso nga lang ang ating sariling liga na PBA ay nanatili pa rin sa kanilang average competition na ginawa. Though may ilang mga in-upgrade ang PBA sa ilan sa kanilang rules tulad ng no height limit sa mga imports sa isang conference at ang 4-point line ay hindi pa rin ito sapat upang makasabay sa papataas na may kukonsiderang baguhang liga sa ating kontinente. Dahil dito, imbes na manatili ang ating mga mahusay na mga malalaro ay umalis na lang ang mga ito at lumaro sa mga pro league overseas as a import, habang ating mga young prospect naman ay nare-recruit ng mga overseas league at nalalatagan ng mga matataas na salary. Well, yung salary sa palagay ko kaya naman yan ng mga teams ngayon sa ating pambansang liga, kaso ang ibang young player natin aside sa salary ay nahanap din nila ang magandang sistema at mataas na kompetisyon na mas mag-aangat pa sa level ng kanilang laruan sa hinaharap. At since dumadami na nga mga talentong nasasayang sa PBA, kung kaya't ginawa na nila ito ng paraan. Nito lang mula sa approval ng PBA board ay naipasa na ang rule ng 3-year ban para sa mga players na lalaro sa mga overseas league. Nakasad sa rules na ito na mababa ng mga PBA players na magre-refuse pumirma ng kontrata sa kanilang mga mother teams. Same thing sa mga rookies na di pumirma ng kontrata sa kuponang nag-draft sa kanila. Instead ay lumaro sa ibang liga. Na-trigger ang PBA sa sunod-sunod na biglaang paglipat ng ilang mga malalaro kaysa magstay at pumirma ng kontrata sa kanilang mga mother teams. Tulad na lamang ni Tolentino, Malonzo at Navarro na lalaro na sa Korea at Japan. Sa rule na ito ay ligtas ang ilan nating mga young prospect tulad ni Kai Sotto, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao dahil hindi sumasailalim ang mga ito sa anumang PBA team o sumali pa sa PBA draft. Layunin daw ng PBA na hindi maging practice sa ilang malalaro na basta-basta na lamang iwan ang kanilang mga respective teams at ang ating pambansang liga at babalik na lang basta-basta kapag gusto na nila. Pero eto may ilang batch ng mga prospect na sinasabing muling bubuhay sa PBA at sa batch na ito ay matulog na ang isang malalaro. Walang iba kundi si Kobe Paras. Ito lang ay sa wakas muli na nating nakita si Kobe sa iba't ibang mga basketball activities. Mula sa panonood ng tune-up game ng Gilas hanggang dito sa mga sunod-sunod na post nito about sa kanyang pagbabalik laro. Isa si Paras sa matagal ng prospect ng mga PBA teams. At though medyo tumagal ang paghihintay ng mga ito dahil nga sa paglayo nito sa game, ay ngayon eto na at mukhang sa PBA na nga ang susunod na target nito. Dahil base sa kanyang ama na si Benji Paras ay babalik daw sa laro si Kobe after nitong magpahinga, at ayon mismo kay Kobe nang tanungin kung open itong lumaro sa PBA ay open naman daw ito. Kaya inaasahang may Kobe Paras tayong makikita sa susunod na season ng Philippine Basketball Association.